Ama namin Diyos, maraming salamat po. Sapit namin muli ang oras ng aming pagsamba. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin, sa maraming kapahamakan sa mundong ito. Iniligtas mo kami, pagkakapatid. Narito kami sa iyong harapan. May buhay at may lakas, sapagkat ikaw, Ama, ang nangangalaga sa amin. Sa kabila ng maraming mga pagsubok, iba't ibang intindihin sa buhay na nagdudulot sa amin ng bighati. Salamat po sa pag-alalay mo sa amin. Salamat sa pagpapalakas ng aming loob na kapagpapatuloy kami sa aming mga paglilingkod sa iyo. Salamat, Ama, nasapit namin ang pagsambang ito. Ang pagsambang mahalaga sa buhay namin. Sapagkat dito ka namin nakakatagpo.
dito nakasusumpong kami ng kapayapaan na kahit saglit sa buhay namin, nalilimutan namin ang mga ligali at iba't ibang mga kapikat. Purihin ka aming Ama, sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Patawarin mo na kami, Ama, sa aming mga sala. Kahabagan mo kaming magkakapatid. Hayaan mo po na ang aming pagsamba ngayon magdulot sa iyo ng kalwalhatiang marapat sa iyong pangalan. Panginoong Yesus, salamat po sa pag-alalay mo sa amin araw-araw. Patuloy na dinirinig ng Ama ang aming mga panalangin sapagkat ikaw ang aming tagapamagitan. Salamat sa pagpapalakas mo sa amin. Salamat po. Pinatatatag mo kami sa pananampalataya sa harap ng maraming mga pagsubok. Nananatili po kami sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Kaabagan mo kami ngayon na magkakapatid. Lahat ng aming mga panalangin, ilapit mo po sa Ama. Kahabagan mong basbasan kami lahat. Ama, muli kami mag-aaral ng iyong mga salita. Kahabagan mo po mga leksyong itinuro ng sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo na aming sinasariwa sa ganitong mga pagsamba. Patuloy na mag-akay sa amin sa lubos na pagtatalaga sa paglilingkod sa iyo at sa malinis na pamumuhay. Nananalig kami lubos, Ama. Narinig mo pong aming mga panalangin. Mamamalagi ka sa aming piling sa pagsambang ito hanggang sa matapos pong aming pagtitipon. Magalang po namin inihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Mga mahal na kapatid, sa darating po na araw ng Biyernes, April 12, ay sasapit ang 61st death anniversary kapatid na Felix Manalo. Sugo ng Diyos sa mga huli. Bilang pagunita po sa kanilang kamatayan, ang ating pag-aaralan ay hango sa isang leksyong inihanay ng kapatid Eranio Manalo na may pamagat na dapat matiyak ng mga hinirang ng Diyos na sila'y malapit sa Kanya. Lagi nating ipinagpapasalamat sa Diyos sa dakilang biyaya niya sa atin. Tayo ay makabahagi sa gawain ng sugo sa mga huling araw. Kasi kapatid na Felix Y. Manalo, sa dinami-rami po ng mga tao sa mundo ay hinirang tayo ng Diyos at inilagay sa paglilingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ng Cristo. At dahil po dito, nagkaroon tayo ng matatag na pag-asa sa kaligtasan sa araw ng pagpapalit. Hindi po sapat na naging kaanib lamang tayo sa Iglesia ni Cristo upang maligtas. Kailangan po natin maipagtagumpay ang mga balakid katulad ng mga pagsuko, pag-uusig, iba't ibang mga kasamaan at kalayawan at ang mga intindihin sa buhay. Kaya mahalaga pong matiyak natin na lagi tayong maging malapit at malapit sa Diyos upang siyang tumulong sa atin na malampas ang lahat ng mga ito. Kung malapit tayo sa Diyos,
Ano man ang mangyari sa mundo at ano man ang dumating sa ating buhay, ay tiyak na makakaya po natin at mapagtatagumpayan. Paano po ito matutupad sa ating buhay? Ano po ang sinikap ng mga tunay na sugo ng Diyos na matupad sa mga hinirang? Ano ang mahalagang marating ng mga hinirang na siyang sinikap ng mga tunay na sugo ng Diyos? Ang sabi ng Biblia sa Tito, palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay na makadiyos. At sinin po ninyo, ito ang mahalagang marating ng bawat isa sa atin bilang mga hinirang ng Diyos. Na ano? Maging makadiyos. Ito rin po ang sinikap noon ni kapatid na Felix Manalo na marating ng lahat ng naging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ganon din ang kapatid na Felix Manalo. Kapatid na Eranio Manalo noong sa panahon ng kanilang pamamahala sa Iglesia. Bakit ito ang sinikap nila na marating ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sapagkat ang ganitong mga kaanib, ang sabi ng Biblia, ang may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Di po ba't ito ang layunin ng Diyos sa pagsusugo sa mga huling araw? Na ang mga tao ay akayin sa kaligtasan at sa pagtatampo ng buhay na walang hanggan. Paano ito matutupad? Kailangan po marating ng bawat isa ang uri na makadiyos. Paano natin mararating ang uri na makadiyos? Sino ba ang itinuturing na makadiyos? Di ba hindi lamang naging kahanip sa Iglesia ni Cristo, kundi Iglesia ni Cristo na sumasamba at sumusunod sa Diyos ng buong katapatan. Kaya siya makadiyos sapagkat ang laging binibigyan niya ng kalupuran sa buhay ay ang Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay niya, panatag siya sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos at nabubuhay ng malinis at matuwid. Yan ang makadiyos. Ano ang bentahan ng ganitong mga kapatid sa Iglesia? Sila ang malapit at malapit sa Diyos. Ano katunayan ang makadiyos na lingkod niya ay malapit sa Kanya? Sino po ba ang tiyak na diringgin ng Diyos kapag tumawag sa panahon ng kahirapan? Sa Juan 9:31, sabi ng Biblia, mula po sa the easy to read New Testament, pagkakaliwat sa ating wika, alam nating lahat na ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan. Subalit ang Diyos ay nakikinig sa mga taong sumasamba at sumusunod sa Kanya. Sana napansin niyo yun. Hindi lang sumasamba, meron kasing mga kaano na sumasamba, masigla sa pagsamba, pero wala sa pagsunod. Bakit? Nabubuhay sa paglabag. Maglalasing sa pagsusugat, pakikiapin, etc. Nabubuhay sa bisyo. Wala siyang pinagkaiba sa mga taga-sanlibutan. Hindi. Hindi ganyan ang tunay na Iglesia ni Cristo. Ang ganyang uri ng Iglesia ni Cristo ay hindi pinakikinggan ng Diyos. Alam natin ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan. Sino pinakikinggan ng Diyos? Ang Diyos ay nakikinig sa mga taong sumasamba at sumusunod sa Kanya. Ito po ang dahilan kung bakit hindi kami tumitigil ng pagpapayo at pagpapaalala sa iyo tungkol sa mga aral na itinuro sa atin ng sugo sa mga huling araw, lalo na ang pagtatalaga sa mga pagsamba at ang pagsunod sa lahat ng mga kautusan. Gaano po ito kahalaga? Ang ganitong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang malapit at malapit sa Diyos. Pinakikinggan ng Diyos sila kapag tumawag sa Kanya sa panalangin. Di ba mahalaga yun? Kasi pagka meron tayong problema, o kaya naman meron tayong kailangan, ano ginagawa natin? Tumatawag tayo sa Diyos at nananalangin.
Kailan pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin? Pag malapit tayo sa Kanya. Sino ba ang malapit? Yung sumasamba at sumusunod. Ang ganyang uri ng kaanib, anuman ang kanilang maging kalagayan, abutin mo sila ng mabibigat na mga pagsubok, tiyak na makakaya nila sapagkat aalalayan sila ng Diyos. Pagkasakit man sila, pag nanalangin sila sa Diyos, pinakikinggan ng Diyos, kaya magaling sila sa karamdaman. Dumating man ang maraming kaguluhan at kaligaligan sa mundo, walang mangyayaring masama sa kanila sapagkat protektado sila ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ito sana ang tamasahin natin lahat habang naglalakbay sa napakagulo at napakaligalig na mundo. Kaya huwag natin pababayaan ang mga pagsamba sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo. Anong uring pagsamba ang hinahanap ng Diyos na dapat nating magawa? Baka kasi sabihin ng kapatid, hindi ko po pinababayaan ang pagsamba. Opo. Pero nagagawa kaya natin yung pagsambang nakalulugod sa Diyos? Anong uring pagsamba ba ang hinahanap ng Diyos na dapat natin magawa? Alin ang tunay na pagsamba sa Diyos na hinahanap niya? Ayon sa Job 33:26, ang pagsambang isinagawa ng buong kasiyahan at buong puso. Magagawa ba yan ng isang sumasamba na naglalakbay ang kanyang isip? Hindi nakatuon ang kanyang diwa at puso sa pagsamba, lalo na sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Hindi siya atentibo. Pagka tayo ay dumadalo sa pagsamba, na para bang dumalo lang tayo sa isang okasyong panlupa, magiging ritual ang ating pagsamba. Huwag tayo papayag. Kahit pa sabihin natin hindi tayo nagpapalya sa pagsamba, pero kung ganyan din ang uri ng ating pagsamba, hindi nalulungod ang Diyos. Hindi rin tayo magiging malapit sa Kanya. Kaya huwag tayong papayag na hindi tayo nabuukol ng tamang paghahanda. Kung ang pagdalo sa pagsamba ay para lamang huwag masaming hindi siya sumamba, ritual na pagsamba. Ang iniisip niya, yung oras, baka mahaba ang leksyon. Matatapos na kaya ang pagsamba. Ay pagkaganyan, hindi rin karapat-dapat na pagsamba ang nagagawa. Wala sanang ganito sa atin na sumasamba sa Diyos. Ano po kailangan? Nasasabik tayo sa pagsamba. Naliligayahan ang ating mga puso kapag umaawit ang pagpupuri sa Diyos. At buong taimtim tayong nananalangin sa Kanya. Yun pa, mga kapatid. Baka dahil sa ating sitwasyon ngayon, meron tayong pag-aawitan, pero hindi tayo sumasama. Bahagi ng pagsamba ang ating mga pag-awit ng pagpupuri sa Diyos. Hindi po ba? Nagagawa ba natin yan? Nakapagsasagawa ba tayo ng pansariling panalangin sa Diyos? Ano yan? Bahagi rin yan ng pagsamba. Hindi natin nagagawa yan. Hindi natin nakukumpleto ang pagsambang hinahanap ng Diyos. Ano tayo pakikisamahan ng Diyos sa buhay nito? Paano tayo magtatagumpay sa ating mga adhikain sa buhay? Paano tayo tutulungan ng Diyos, ating mga suliranin? Paano tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin? Mga kapatid, sa panahon natin na totoo, napakahirap, napakabigat na maglakbay. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Kailangan natin maging malapit at malapit siya. Kaya
sikapin po natin na lagi nating magawa yung tunay at totoong pagsambang hinahanap ng Diyos sa atin at mabuhay tayo sa pagsunod sa kanyang mga kausap. Anong ating maasahan sa Diyos kapag ang ating pagsamba ay naging karapat-dapat sa Kanya? Ang sabi ng Biblia, ang pagsamba niya ay mapupuno ng kasiyahan. Mananalangin siya sa Diyos at siya'y papakinggan. O di ba napakasarap doon mga kapatid? Panig ng mga magulang. Pagka tayo nananalangin sa Diyos, ano man ating inihibig sa Kanya, nakikinig ang Diyos, sinasagot niya ang ating mga panalangin. Ano ba? Muli siyang ilalagay ng Diyos sa mabuting katayuan. Sana narinig ito ng mga kabataan. May mga pangarap sa buhay. Ilalagay kayo ng Diyos sa mabuting katayuan. Kailan? Kapag ang pagsamba natin ay mapupuno ng kasiyahan. Sana ang maging damdamin natin sa bawat pagdalo ng pagsamba. Nasisiyahan tayo. Hindi tayo naiinip. Hindi tayo walang gana. Pagsamba natin, masaya tayo. Sasabik ang ating puso. Hinahanap natin ang Diyos ng maaga. Nananalangin tayo. Inaapuhap natin ang kanyang kapangyarihan. Pagka ganyan, matutupad sa ating itong pangako. Lalo na ang mga kabataan. Kakaroon kayo ng mabuting kapalaran. Hindi lamang magiging malapit sa Diyos, kundi napakalapit. Laging nakasubaybay ang Diyos sa buhay ng ganitong uri ng mga kapatid. Ano pa ang dapat tiyakin ng bawat sumasamba? Dapat nating tiyakin na nakikinig at nagsisiyasat tayo ng mga aral ng Diyos na itinuturo sa pagsamba. Kaya kailangan atentibo tayo sa panahon ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nakikinig lang? Hindi. Ano pa kailangan? Tuparin at gawin natin ang mga aral ng Diyos na ating napapakinggan sa pagsamba. Bakit ito ang mahalaga? Sapagkat ang sabi ng Biblia sa Santiago, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Makatwid ang tatanggap ng pagpapala ng Diyos na nakalaan sa pagsamba ay ang mga nakikinig at binibigyang katuparan sa buhay nila ang bawat aral ng Diyos na tinanggap. Ganito sana tayong lahat, mga kapatid. Ganito sana ang lahat ng mga anak. Lalo na pagka nakaririnig ng mga pagpapayo ng mga magulang, lalo na kung ang ipinapayo ng mga magulang ay tungkol sa pagpapahalaga, sa paglilingkod sa Diyos at sa pagsamba. Kung totoo, ganito ang maraming mga kapatid na naninindigan sa katulad. Kaya nga sila naninindigan sa mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo sa mga uling araw. Sapagkat sinasampalatayanan nila na ito ang mag-aatid sa kanila sa kaligtasan. Kaya sila matatag sapagkat pinagpapala sila ng Diyos sa bawat pagsamba. Di ba totoong lahat ng sinasabi namin ito sa inyo, mga kapatid? Kahit nga po sinuong natin ang matitinding pagsubok, ang mabagsik na pag-uusig at panggigipig sa atin, at iba't ibang suliranin at kahirapan, buong pagtitiis nating binaka at patuloy na binabaka hanggang ngayon. Pero hindi natin isinuko ang paninindigan sa mga aral ng Diyos na tinuro ng sugo sa mga huling araw. Lubos nating sinasampalatayanan na sa takdang panahon ay itutuwid ng Diyos ang lahat ng bagay sa Diyos. Ano pangako ng Diyos kapag nagkaisa tayo sa pagsunod sa kanyang mga kautusan? Sa Jeremias 32, ang sabi ng Diyos, magkakaisa sila ng puso at layunin sa pagsunod sa akin. Para sa kanilang kabutihan at ng kanilang mga anak.
Kagagalak ko ang gawan sila ng kabutihan. Napakasarap mabuhay na kasama ang Diyos, mga kapatid. Dito inakay ng kapatid na Felix Manalo at kapatid na Eranio Manalo ang mga kapatid kung sila'y nabubuhay pa. Ito sana ang marating nating lahat. Sa buhay natin sa daigdig ay kasama natin ang Diyos at malapit tayo sa Kanya. Ano ang pananalig ng mga lingkod ng Diyos na malapit sa Kanya, dumating man kung minsan ang panghihina. Sabi ng lingkod ng Diyos, puso ko't kaluluwa, kung nangihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Opo, bilang tao kung minsan, inaabot din tayo ng panghihina. Lalo na kung napakabigat ng mga pagsubok na binabaka. Pagka ang mga intindihin sa buhay ay halos padagdag ng padagdag, ang mga suliranin ay hindi tumitigil ang pagdating. Kaya dumarating yung pagkakataon na para ba tayong nawawala ng pag-asa. Pero dumating man ang ganyang mga sandali ng panghihina, ano pa rin ang pananalig natin bilang mga lingkod ng Diyos? Tulad po ng pananalig ni David, puso ko't kaluluwa. Kung nangihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Ano po sa panahong ito ng matitinding panganib at kapahamakan? Ang patuloy na pagdating ng mga mapamisalang mga kalamidad, ang maraming nakasisindak ng mga digmaan, terorismo at katampalasanan. Ano magiging kalagayan ng mga lingkod ng Diyos na malapit sa Kanya? Sa gitna ng maraming panganib at mga suliranin sa mundo. Sabi ng lingkod ng Diyos sa awit, kahit ako'y nagkaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling. Ligtas ako sa piling mo. Tatanungin ko kayo, mga kapatid, sagutin po ninyo sa inyong isip na mula sa inyong puso. Panatag ba kayo sa piling ng Diyos? Hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari na kapangingilabot sa unahan ng ating paglalakbay. Subalit isang katotohanan hindi natin mapasusubalian. Nabibigat pang lalo ang mga trahedyang darating sa mundong ito bilang palatandaang napakalapit na ng araw ng paghuhukom. Hindi rin natin alam kung ano mangyayari sa buhay natin kinabukasan. Kung ano pang mabibigat na pagsubok ang dapat nating harapin. Tanging ang Diyos lang nakakaalam. Pero sanay na tayo sa maraming pagsubok. Sinanay na tayo ng Diyos sa pagtitiis. Ang tanong, hanggang ngayon ba panatag tayo sa paglilingkod at pagsunod sa Kanya? Tapos tayong manalig, mga kapatid. Kung tayo po'y nagkakaisa sa mga pagsamba sa Diyos at sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan, ano man ang sitwasyon ng ating buhay, panatag pa rin tayo sa piling ng Diyos. Maawa sana ang Ama. Tulungan niya tayo. Makapanatili pa tayong matatag na nagpapatuloy sa ating mga paglilingkod sa Kanya. Patuloy niya tayong bigyan ng matibay na pag-asa. Lagi niyang ipatanaw sa atin ang Kanyang mga mata. Pagliwanagin sa puso natin sa panahon ng mga suliranin kung gaano kabuti ang mamalagi sa pagsunod sa iyo.
sanang mabigo ang pag-asa ng kapatid na Felix Manalo. Muli nila tayong makikita sa araw na mapalad upang sama-samang sumalubong sa Panginoong Hesus. Manahanan sa piling ng Diyos sa bayang banal. Sa panig ng mga kabataan, maawa sana ang Ama na tanawin niya kayo mula sa langit na kanyang tahanan. Makita niya ang inyong kalalagayan. Mangako kayo sa Ama na pagtatalagahan ninyo ang pagsampa at mabubuhay kayo na masunurin sa kanyang mga kautusan. Hindi lamang pagpapalain kayo ng Diyos sa buhay na ito, kundi pagdating ng araw na mapalad, matutupad din sa inyo ang pag-asa ng sugo sa mga huling araw. Sapagkat makakasama kayo sa pagmamana ng buhay na walang. Kahabagan tayo ng Ama, pagpalain tayong lahat. Tumayo kayo mga kapatid, tayo mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa liwanag ng mga salita mo, mga aral mo na nagbibigay liwanag sa aming buhay. Lalo na pagka inaabot ng kadiliman, bunga ng mga suliranin at mga pagsubok. Salamat po. Tinuturo mo sa amin ang mga bagay na dapat namin gawin para kahit po ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ay makaya namin at makarating kami sa piling mo sa bayang banal na ipinangako. Maawa ka ngayon, Ama. Basbasan mo kaming magkakapatid. Pagpalain mo ang mga magulang. Basbasan mo po ang mga kabataan. Kaming lahat, matutunan namin paano na maging malapit sa iyo para maging magaan sa buhay namin ang pagdadala ng mga suliranin na kung kami ay mahirapan at nanalangin sa iyo, agad na pinakikinggan mo kami. Salamat po. Meron kaming ganitong pagsampa na dito'y nakadarama kami ng kaaliwan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Lubusin mo ang aming kagalakan. Halika pa, Ama, sa piling namin. Damin mo ang aming mga puso. Nagmamakaawa kami sa iyo. Patuloy mo kaming itaguyod ng magkakapatid. Patuloy kaming mabuhay sa pagsunod sa iyo. At lubos namin mapagtalagahan ang mga pagsampa. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan. Alalayan po kami araw-araw. Papabigat ang pagdadala ng buhay. Habang papalapit ang iyong pagbabalik. Panginoon, huwag mo kaming iwan kahit saglit. Lalo mo kaming alalayan at palakasin. Tulungan mo po kaming lahat. Lalo naming mahalin ang aming kahalalak. Matyaga namin hintayin ang araw na itutuwid ng Ama ang lahat ng bagay sa Iglesia. Tulungan mo po kaming Panginoon na masaya namin mapagtiisan ng lahat ng bagay sa aming pakikipagbaka
na magulong sanlibutan ito. Maingatan namin ang pananampalataya. May sulit namin sa iyo sa araw ng iyong pagbalik. Ama, patuloy mong tulungan ang lahat ng mga anak mong nagtitiis ng pag-uusig at pag-abot. Huwag mo silang pababayaan. Pamalagi ang iyong patnubay, ang pagpapalakas mo sa kanila. Patuloy na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Nananalig kaming lubos, Ama. Tuloy mong narinig ang aming mga panalangin. Binasbasan mo kaming magkakapatid. Lagi naming gugunitain ang mga pagpapagal ng iyong sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Sa pamamagitan po ng aming mga pagtatalaga sa paglilingkod sa iyo. Huwag sanang mabigo ang kanilang pag-asa na kaming lahat ay magsama-sama sa kaligtasan. Hinihiling na po namin ang lahat ng sa pangalan po ng aming Panginoon Yesu